下，俗人一场。芸芸众生却贪恋着我疏狂，苍穹之上，我心向往。这双手掩不住的光，看星盘排开多少难解的心结，回头望又是神鬼沉泪的情节，时空把我写进要一片荒野。只好去又杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里要守的规矩竟被我给制定就学来治病铲除掉这一片大地的顽疾我们俗人本想一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人够兰亭曲月舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心地涂鸦。这双手掩不住的光，看星盘排开多少难解的心结，回头望又是神鬼沉泪的情节，时空把我写进要一片荒野。这是一趟却又随意我的期盼，这份艰巨让我不惧，却会失去。当你后悔，那又是何必？我的谎言好多狂点，每场戏我都只手眼底，越人越死生屠在劫万余，不一落就地。Ikatlo, upang iligtas ang ika-anim. Isang tapat na kaibigan ng pantas. Yung unang sinabi ni ika-anim, labis akong napukaw doon at minulat doon ang mata ko. Ang matuwid na taong kagaya ni ika-anim, hindi siya nararapat madakip at lalong hindi siya karapat-dapat na pahirapan ng mga gabay ng gabi. At bilang kasamahan ni ika-anim, yun ang tama at nararapat nating gawin. Hayaan nyo, kahit buhay ko ang maging kabayaran nito, tiyak na hindi ko ito pagsisisihan! Ang husay mo! Isa kang huwaran para sa ating henerasyon ikatlo. Hindi katulad ng pang-apat dyan, puro lang salita tungkol sa kalinisang asal. Ngunit kapag may nangyayari ng masama, bigla na lang nawawala. Sinabi ko na sa'yo. Wala nga ako sa kabisera kagabi, hindi ba? Sino ka para husgahan ako? Ang akala ko ba, tinatawag kang isang magiting na maya? Wala ka bang pakpak? Bakit hindi ka lumipad? Ako lilipad? Kung lilipad ako pa kabisera, saksak ang aabutin mo sa akin doon. Puro salita, walang gawa. Hinihintay kita, munting maya. Hintayin mo lang ako. Nais mo yata talaga mapugutan. Narito ang ulo ko. Lipad ka dito, putulin mo. Hintay ka lang. Naghihintay ako. Akala mo Hoy. Guangzhou, ano iniisip mo? Malamang babae yan. Galing ka raw sa tore ng kagitingan. At pinaalis mo pa sina Pinunong Yang at Pinunong Nangong. Ay, sino may sabi sa'yo? Yung mga napaalis. Uy, pinuntahan ni Pinunong Nangong si Pinunong Li. 4 na oras siyang nagsisigaw ng dahil sa'yo. Mukhang hindi na ako magtatagal sa bulwagan ng Chunfang. Ano kung makapangyarihan siya at mayaman? Sawang-sawa na talaga ako! Ilalabas ko na sa loobin ko! Hindi nararapat kay Waichik ang reputasyon niya! Paano na ako ngayon? Iniwan niya ako dahil may nakita na siyang iba. Isa lang pala akong bulag dahil naloko niya lang ako! Sinira ni Waichik ang buhay ko! Sinira ni Waichik ang buhay ko! Ipinahabak niya lang ako! Sinira ni Waichik ang buhay ko! Sabi niya may 1,000 taong kabuti sa bundok ng Lingje. Kinain ko yun at ngayon isa na akong bulag. Sinira ni Waichik ang buhay ko! Sinira ni Waichik ang buhay ko! Si Waichik? Isang pulubi, isang bilanggo, at bulag na manggagamot. Silang tatlo ay isa-isang lilitaw sa harap ni Shuchian upang iparinig ang mahirap nilang katayuan. At isa lang ang dahilan ng lahat ng yon. Sinira ni Waichik ang buhay ko. Tiniyak na rin po namin kasabwat ang lahat ng daraan dun ngayon. Kaya walang magkakalat na mangyayari sa labas. Ngunit sapat na rin yun upang paniwalain si Pinunong Shu. At pagkatapos nun, lalayo na si Shuchian tuwing maririnig niya ang Waichik. Pagkatapos, ibubunyag ko na kung sino talaga ako. Tutulungan ko siya, pagbibigat patatawarin. At tiyak iisipin niya na mabuti akong prinsesa at magkakaroon siya ng utang na loob sa akin. Prinsesa, ang talino yun! Prinsesa, narito po si Shuchian. Huh?
Ha? Hindi rin totoo to? Akala ko ba bulag na manggagamot ka? Lord! Anong nangyayari? Unang prinsesa, nakakagulat talaga yung nangyari kanina. Nakasalubong ko po kasi sa daan ng mga manlulokong to na sinisiraan nila kayo sa harap ng maraming tao. Lapastangan! Walang kapatawaran yon! Xuanja, palabasin mo na sila! Alamin mo kung sinong nasa likod ng pangyayaring to. Ngayon din! Di na kailangan. Natanong ko na po sila kanina. Ang tatlong manlulokong to, hindi lang sila nanggugulo kanina nang walang dahilan. May kung sino man ang nag-utos lang po sa kanilang gawin yun upang siraan ang pangalan ninyo. Prinsesa, alam niyo po ba kung sino yun? Hindi po kayo maniniwala. Ang nasa likod po ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang sarili niyong kapatid. Si Prinsesa Ling-an po. Nakakahiyaman. Ngunit nalaman ko rin ang dahilan niya nung tinanong ko sila. Nagawa niya ang lahat ng ito dahil gusto niya akong kunin. At ano ang iyong palagay? Mahal na prinsesa, wala nang dapat pag-isipan. Kahit na nais pa akong kunin ni Prinsesa Lin-an, hindi pa rin talaga niya ako lubos na kilala. Kasi hindi niya gagawin ng ganito kung kilala niya ako. Alam niya na dapat na hindi dalawa ang pinaglilingkuran ng isang tapat na lingkod. Huwag mo naman sana siyang husgahan agad. Dahil kung tutuusin, umabot siya sa ganito dahil nais ka talaga niyang makuha. Hindi mo ba pag-iisipan muna? Alam ko na. Anong alam mo na? Alam ko na yung dahilan kaya sinubukan niyo ako dati. Hanga talaga ako sa inyo. Dahil sa kahusayan at sa talino niyo, prinsesa, simula pa lang alam niyo nang si Prinsesa Lin-an, kukunin ako. Kaya naman sinubukan niyo ang katapatan ko upang makita kung pipiliin ko siya. Pati yun, nalaman mo na rin? Huwag po kayo mag-alala. Patutunayan ko sa inyo ang aking katapatan. Ibabalik ko sa yaman ng mga to para parusahan! Teka! Hindi na kailangan! Dahil alam ko ang buong katapatan mo sa akin. Subalit, kakaiba ang bagay na to. Kakausapin ko pa sila. Xuanja, bantayan mo muna sila. At ikaw, balikan mo na muna ang iba mong gawain. Sige po. Mauna na po ako sa inyo, prinsesa. Xuanja, bantayan mo sila ng mabuti. Sige po. Hanggang sa muli! Ayos lang ba kayo? Ay naku, ano ba kasi nangyari? Bakit niya kayo nahuli? Nung una nagawa namin ang dapat namin gawin at iginiit namin na kasalanan lahat to ni Waiching. Sino magkakakalang? May kakilala palang dakilang pantas sa akademya si Pinunong Siyo. Ang kahit na sino, dapat maging matapat. Nanindigan po kaming lahat hanggang nakilala namin yung pantas. Ngunit ginamitan nila kami ng sining ng paglilimi. Pagkatapos binugbog niya po kaming dalo. Pinahirapan nila ang katawan at pag-iisip namin. Mahal na prinsesa, hindi na po sige namin na, sige kaya. na. Xuanja, 20 tael bawat isa at pauwiin mo na rin. Prinsesa, maraming salamat po. Salamat. Dito po tayo. Dahan-dahan lang. Pasensya na kayo sa nangyari. Prinsesa, paano na yan? Sino mag-aakalang ganun katalino si Pinunong Siyo? Nabigo po tuloy tayo. Nabaligtad pa yung nais niyo sanang mangyari. Hindi lang ang mahal na unang prinsesa. Maging ako man ay labis na naantig sa'yo mga sinabi. Kitang-kita talaga sa mukha niya na nagulat siya kanina. Teka, hindi ba't nag-iingat si Waiching sa'yo noong nag-uumpisa ka pa lamang? Gano'n na nga po. Kung ano-ano pa nga sinabi niya sa akin para subukan ako. Kaya matagal din ako naguluhan noon. Ngunit ngayon, mismong si Lin-an ang nagbigay sa akin ng pagkakataong mapatunayan ang katapatan ko. Kaya lubos na ngayon ang tiwala sa'yo ng unang prinsesa? Hindi lang ang unang prinsesa. Nagpakitang gilas din ako kay Pinunong Wei kahapon. At mukhang pati siya, may tiwala na rin sa akin.
Dalawang makapangyarihang tao sa loob ng isang araw. Ningyan, maraming salamat sa iyo, ha? Dahil sa wakas, makakamit na rin ng ating pamilya ang kasaganan at kayamanan. Ano ba yung pinagsasasabi nyo? Hihingi pa rin ako ng payo sa inyo sa hinaharap. Dahil kayo po, ang tunay na dalubhasa sa pagsisilbi sa taong bayan. Ay, hindi. Tunay lang na nalampasan mo na ang iyong guro. Ibang klase na ang iyong ginagawa. Ay, kayo po nagturo sa akin ang galing ko sa pakikipaglaban, di ba? Hindi. Laging nahihigitan ng mga kabataan ang nakatatanda. Ay, nako, hindi. Pinakamahusay pa rin ang tiyo ko. Hindi. Hawak na ng henerasyon niyo ang buong mundo. Hawak niyo na ang lahat ngayon. Naku, wala po kami ngayon kundi dahil sa inyo. Hayaan niyo po lumuhod ako sa harap niyo, tiyo. Sandali, hindi na kailangan Hindi po, ninyan. kailangan ko pong gawin to. Tumayo ka na rin. Gusto ko pinakamausay ko, tiyo. Hindi. Ano ba ginagawa mo? Pinunong tao. Pinunong tao. Si Suchi yan. Narito lang po siya kanina, Pinuno. Pinunong Lee. Si Suchi yan. Ano na naman ang kailangan mo sa kanya? Nais ko siyang makita kaya sabihan mong mag-ulat sa bulwagan ng Wewo. Anong ibig mong sabihin? Nakagidiwan siya ni Pinunong Jiang, kaya pinasusundo sa akin. Napakamapalad naman ang lalaking yun, hindi ba? Huwag mong hawakan. Bumalik at sabihin kay Pinunong Jiang na hindi ako pumapayag. Tinatanggihan mo mismo si Pinunong Jiang? Alam mo, hindi ko hinihingi ang pahintulot mo, ha? Naghihintay si Pinunong Jiang. Kahit si Pinunong Jiang pa mismong narito ngayon, yung pa rin ang sasabihin ko sa kanya. Hindi pa rin ako papayag. Naiibang ka na ba? Ang lakas ng loob mong lapastanganin siya. Wala akong pakialam kahit sino Pinunong Jiang pang tinutukoy mo. Basta ka nalang pupunta rito upang kunin ang tauhan ko, ha? Hindi maaari! Nakainom ka ba ng panis na alak? Baka ikaw nakainom ng panis. Sino ka sa tingin mo para basta ka nalang dito magpakita? Ang baho naman ang hininga mo. Ano sabi mo? Sino mabahong hininga? Walang iba kundi ikaw. Ba't ang lakas ng loob mong sawayin si Pinunong Jiang? Sige. Mabaho ng hininga ko o mabaho. Mula ngayon, huwag mo na akong kakausapin. Lumalabas na si Sushi An pala ang magaling na tauhan na nakalutas ng kaso sa buhay sa bayan ng Changla. Yung mabilis na nakalutas sa kaso pagkabasa lang niya ng talaan? Siya nga mismo. Hawak ko ngayon ang kaso sa pagpatay kay Conde Pingyuen. Bagamat pinapasa ni Pinunong Wei ang panggigipit sa akin ng hukuman, hindi ako dapat na magpabaya. Kung hindi, magdududa siya sa aking kakayahan. Ang batang ito, mahusay siyang magsiyasat. Siya ang kailangan ko sa ganitong suliranin. Mahusay kayong pumili. Pagdating nila Pinunong Tao, ibibigay agad natin sa kanya ang kaso ng Pingyuen. Hindi lang yun ang dahilan kung bakit nais ko siya dito sa atin. Ano po iyon? Malapit ang taong yun sa kawanihan ng Dalubdalaan. Kung makakasali siya sa ating hukbo, may kukuha niya ako ng mahiwagang kagamitan na magpapalakas sa kakayahan nating makipaglaban. Amo! Ano yan? Si Liu Chun. Pinalayas niya lang ako. Ano ulit? Amain, nagpasya na po ako. Nais ko pong kuhanin si Shu Qian. Bakit naman? May mga ilang kaso kung isisiyasat. Mahusay siyang lumutas ng mga suliranin. Nababagay siya sa akin. Nakatitiyak akong sasanayin ko siyang mabuti. Amain, marami rin po akong kasong hawak. Sa aking pamumuno, mas humusay si Shu Qian at naging malinaw yon sa lahat. Yang Yan, binigay ko sa'yo ang pagiging punong komandante. Hiling ko lang na sumali sa hukbo ko si Shu Qian. Ha? Matagal na talaga akong punong komandante. Paano mo binigay yun? Amain, ayoko na maging punong komandante. Ayoko na rin po ng mahiwagang sandata ng Dalubtalaan. Si Shu Qian na lang. Ganon din po ako. Si Shu Qian na lang. Sa akin po dapat si Shu Qian. Sa akin po dapat si Shu Qian. Kayo na magpasya. Labas na ako sa usaping ito. Sige, ano bang dapat kong gawin upang ibigay mo sa akin si Shu Qian? Diretsuhin na kita. Hindi mo siya makukuha. Ikaw! Pinunong Jiang, may mahalaga akong iulat. Ano yon? Si Shu Qian, kinukuha ni Pinunong Jiang. Ano? Ay, nako.
pinuno. Wala pong magagawa ang paghihintay nyo rito. Bumalik na po kayo. Sasabihan ko po kayo kapag dumating na po siya. Ayos lang. Pinunong Yang. Pinunong Yang. Tama ang dating mo, Pinunong Yang. Maaari mo bang ilipat sa aking pamamahala si Shu Qian? Ayoko. Paano kung magpumilit ako? Daanin natin sa laban. Nabalitaan niyo na ba? Nasa labanan sila Pinunong Yang at Pinunong Yang. Pinaglalabanan daw nila ang isang tansong tagapangalaga. Hindi ako makapaniwala. Maglalaban ng dalawang gabay na ginto dahil doon. Pinuntahan pa nga ni Tauman kanina si Liu Chun. Ngunit di siya pumayag kaya nagtalo sila at nagtungo sa kanilang pinuno. Bihirang labanan ng mahuhusay na mandirigma. Tayo na, mabilis. Sina Yang Yan at Jiang Luzhong? Ano ba nangyayari sa kanila? Pinaglalabanan nilang isang hamak na tansong tagapangalaga? Nakakahiya sila. At sa harapan ng tauhan nila. Hindi nyo naiintindihan. Ang tagapangalagang yun, hindi siya pangkaraniwan. Yang Yan, seryoso ko ba talaga rito? Ha? Kung maglalaban tayo, seryosohin na natin. O sige. Narito rin ba sila para sa kanya? Pinunong Jiang, mukhang hindi nyo pa alam. Ang pinaglalabanan yung tansong gabay ay ang unang antas. Unang antas? Yang Yan, ako lang ang kalaban mo rito. Laban lang. Mas marami, mas mabuti. Hanggat wala siya sa pamumuno ni Yang Yan, wala akong pakialam kung kanino siya mapunta. Anong sabi niya? Ang sabi niya, ang pinaglalabanan yung tanso ay ang unang antas. Unang antas? Si Shu Qian. Pangalawa pa lang ako. Siya una agad. Bakit walang tao? Saan nagpunta yung mga yun? Bilisan mo, baka hindi natin maabutan. Ito na. Uy! Mga pre! Saan kayo pupunta? Yung mga gintong gabay naglalaban, halika na! Yung mga gintong gabay? Wow! Pre! Sama ko! Ang lakas ng suntok na yun. Uy, pare. Ano nangyayari? Narinig ko kasi may gabay na tanso ng unang antas. Siya ang pinaglalabanan nila. Itong unang beses na may nakakuha ng unang antas. Ang galing nun, ha? Di talaga patas ang buhay. Nga pala, ano ba pangalan ng gabay na yun? Sa bulwagan? Bakit nais mong malaman? Di ka ba nag-iisip? Maganda ang kinabukasan ng taong yun. Habang gabay na tanso pa lang sa tulad natin, dapat kaibiganin na natin siya habang pwede pa. Oo nga, no. Uy, kilala niyo ba kung sino yung tagapangalaga? Sa palagay ko, galing sa bulwagan ng Chunfang. Sure raw ang apelido niya. At gabay na tanso lang. Oo nga. Sino si Pinunong Shu ng Chunfang? Ako po marahil yun. Pinunong Shu, tawag ka ni Pinunong Wei. Opo. Sumama ka sa akin. Pare, pakitapon na lang ha. Sagot ko na inuman natin mamaya. Sige. Pinunong Wei! Makikita niya si Pinunong Wei!
Pinunong Wei, tawag niyo po ako? Halika. Opo. Mahusay si Yang Yan sa pakikipaglaban. Pinakamagaling siyang humawak ng sibat. Kung sasanayin pa niya ang katawan niya, 10 taon lang, maabot na niya ang pangatlong antas. Si Lu Zhong naman, likas talaga siyang malakas. Walang katulad ang kanyang pangangatawan. Kung gagamitan niya ng siningang pakikipaglaban niya, katulad ni Yang Yan, higit na magtatagumpay pa siya sa hinaharap. Kaya naman, sino ang pipiliin mo sa kanila? Hindi po ako makakapili. Ha? Meron ka palang hindi kayang gawin. Ay, yun pong nangyari sa ika-6 ng TND, biglaan lang po talaga yun. Wala po akong magawa kundi... Tama na yan. Hindi kita sinisisi. Maupo ka. Sige. Tungkol ito sa kinabukasan mo. Kaya naman, nais kong malaman ang iyong saloobin. Teka. Naglalaban ng gabay na ginto. Nagtitipo naman ang mga tambay. Nang dahil sa unang antas, sila ngayon nagkakagulo. Uy, tingin mo, mahusay na ba akong tumula ngayon? Isipin mo na lang ang pakikipaglaban. You know? Ang unang antas? Uy, kumusta? Si Pinunong Wei, anong sabi niya? Nagkwentuhan lang kami. Tinanong niya ako sino pipiliin ko. Unang antas, anong sagot mo? Mamaya na lang. Nood muna tayo. Agdabin mo to! Wow naman ako! Amain, hanap niyo po ako? Naroon silang lahat Bakit hindi ka nakisali? Ayoko po. No? Hindi ba't sinabi mo na nais mong isali sa iyong hukbo si Shu Qian? Nagbago ng isip? Alam niyo na po ang sagot ko riyan. Ilang araw na akong binabaliwala ni Yang Yan dahil kay Shu Qian. Ayun. Kaya pala, pinamalita mo na sa lahat na siya ang unang antas? Nais ko lang po talagang pabagsakin si Yang Yan. O sige. Awatin mo na yan. Pabalikin mo na silang lahat. Opo. May napili na po ba si Shu Qian? Sinong pinili niya? Ganito kasi yun. Kung ang pipiliin ko si Pinunong Yang, mapapahiya naman ang ibang gintong tagapangalaga. Paano ko pa haharapin ang mga gabay ng gabi? Tama. Ha? Si Pinunong Jiang pinili mo? Sa sobrang tapang niya, wala nang manggugulo sa'yo kapag sa kanya ka napunta. Mas magiging malala pa yan. Di ko lang maiinsulto ang pangalan ni Pinunong Yang. Magiging pabago-bago at mapagsamantala magiging tingin ang lahat sa akin. At darating yung araw na magdudulot yun ng kaguluhan. Magiging mahirap na silang katrabaho. Tama naman yun. Ibig sabihin wala kang balak pumili?
Siyempre, kailangan ko pa rin pumili. Yun nga lang, ibang taong papipiliin ko para sa akin. Ibang pipili? Paano ibang pipili para sa'yo? Sino ang nagwagi? Ako ang nagwagi. Kung hindi ko lang pinigilan ang sarili ko, tingin mo tatagal ka ba ng 10 laban? Kung ginamit ko lang sana ang sibat ko, tapos ka na agad sa simula pa lang. Puro kalokohan ang iyong mga sinasabi. Bakit hindi natin subukan? Hindi kita uurungan. Sige ba? Yang Yan? Po? Changa. Opo. Ayon kay Xu Qian, mayroon na siyang naisip patungkol sa paglilipat sa kanya. Ano pong sabi niya? Sa pagkakaalam ko sa mga gabay na ginto, hindi pa rin po ako makapili sa kanila. Hindi mahirap yun. Kung sa pagkikipaglaban, si Yang Yan dapat. Kung nais mo pang magpalakas, si Zhang Luzhong ang dapat na piliin mo. Hindi lang po yun. Dahil bilang gabay ng gabi, hindi lang po lakas o galing ang pinakahinahangat ko ngayon. Kung ganoon, ano? Naaalala niyo pa po ba kung bakit ako naging unang antas? Ayon sa batang gabay na tanso, nasa tulang yan ang kanyang saloobin. Ano? Ang namili si Pinunong Wei? Ganun na nga. Kahit sinong piliin ko sa kanila, maaari pa rin ako magkamali. Kaya naman si Pinunong Wei na lang ang magpapasya nun. Kung ganun, ngunit bakit sinulat mo pa yung tula? Wala namang saysay yun. Hindi nyo naiintindihan eh. Kung pinakiusapan ko magpasya agad si Pinunong Wei, malamang ang iisipin niya na isa akong mahiyain at hindi marunong magpasya sa kahit saan. Dalawang bagay kung bakit ginawa ko ang tula. Una, malinaw kong naipakita ang aking pagiging tapat at may dangal ako bilang maging tagapangalaga. Pangalawa, magagamit ko yung tula upang makuha ko pa ang loob ni Pinunong Wei. At saka, malamang naibigan niya ang ginawa kong tula ko noon. Kaya naman nakuha ko ang unang antas. Napakahusay! Pambihira! Napakahusay! Dalawang bagay agad ang nagawa mo dahil lang sa isang tula! Suchian, tumingin ka nga sa akin. Ay, hindi. Diyan ka lang. Ako nang lalapit. Baka kasi may mga tinatago ka pang galing dyan. Patingin ano ba? Tumigil ka nga riyan. Karaniwang diskarte lang yun. Isa yung kaalaman na dapat alam ng lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho. Ang alamin at gamitin ang nais ng amo natin. Ano, empleyado? Tagapangalaga. Kahanga-hanga. Kung gabay na ginto ang pinili ni Pinunong Wei, tiyak na yun ang maganda para sa'yo. Teka, halika. Maaari mo rin ba kaming isama ron, ha? Lilipat na kami. Nais nyo magpalipat? Siyempre, mas maganda pa rin ang ginto kaysa pila. Pinunong Shu, may pasya na si Pinunong Wei. Kaninong gabay siya itinalaga ni Pinunong Wei? Hindi ko alam. Pinapatawag ka ni Pinunong Li. Padaan! Tumabi kayo! Pagbigay daan para kay Xu Qian! Papalabas na ngayon si Pinunong Shu! Palakpakan! Amo. Ito ba ang naging pasya mo? Ito po ang pasya ni Pinunong Wei. Nagtungo ka raw sa tore ng kagitingan. Ngunit hindi ikaw ang pumili. Hindi po talaga. Isa lang akong hamak na gabay na tanso. Anong karapatan kong pumili?
Ngunit nagawa ko pa rin mga tuwiran. Tinanong ko po si Pinunong Wei kung maaari ako manatili sa Chunfang. Kung maaari ba ako manatili sa inyong pamamahala. Manatili sa aking pamamahala? Amo. Sa totoo lang, nais kong umalis nung una. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ginawa ko rito, nakita ko na ang aking sarili bilang bahagi ng bulwagan ng Chunfang. Pagtungtong ko pa lang sa silid na ito, o kahit pa may nilulutas akong kaso, nararamdaman ko yun. Kahit na mayroon tayong hindi pagkakaunawaan, dito sa puso ko, nais ko talagang manatili sa Chunfang. Anong sabi ni Pinunong Wei? Hindi siya makapaniwala. Kung ang isang pilak katulad ko, at hindi ang gabay na ginto, kahit sino hindi sila maniniwala. Tatangi lang yun. Gabay na ginto man o pilak, gabay ng gabi pa rin yun. Lahat naglilingkod sa bansa. Walang mas mababa o mas mataas. Naniniwala ka ron? Noon pa ako naniniwala. Ngunit walang silbi ang pinaniniwalaan ko. Sino ba naman ako? Isa lang akong hamak na gabay na tanso. Hindi sineseryoso. Hindi ako pinakinggan ni Pinunong Wei. Amo, utang na loob ko ito sa inyo. Kung kakailanganin ako ng Chunfang, ako si Shu Qian ay handang mamatay para sa inyo. Wag, Ningyan. Wag mong gagawin yan. Gagawin ko ang dapat sa bulwagan ng Chunfang hanggang sa mamatay. Saan man ako ipadala ni Pinunong Wei, ang puso ko ay mananatili lang sa inyo. Palaging kasama niyo at ng Chunfang. Dahil sa mga sinabi mo, ako ay nagkagalak. Amo, ibibigay ko ng kautusan. Ito na. maaari ko po bang basahin? Nagulat ka rin, ano? Talagang nakinig sa'yo si Pinunong Wei! Ha? Ningyan? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Masaya lang. Sa inyo ako nilipat ni Pinunong Wei? Si Pinunong Wei mismo nagsulat nun, kaya walang makakapagbabago nun. Hindi magbabago. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi na maaaring baguhin, hindi ka na rin makukuha ng kahit sino. At niligay pa niya kung gaano ka raw tatagal dito. 3 taon! 3 taon kang nasa pamumuno ko at walang maaaring kumuha sa iyong iba! Tatlong taon? Ano, kay Liu Chun?
Di ba't pamumuno pa rin yun ni Yang Yen? Pinunong Wei, bagamat kayo ang naging amain kay Yang Yen, hindi niyo po siya basta maaaring pagbigyan. Lapastangan! Ang tagal niya. Kanina pa siya dun. Mukha yata di matanggap ni Pinunong Lee. Isa kasi siyang unang antas. Hoy, yung amo natin ngayon, tiyak na sasama ang loob. Huwag na muna tayong magpalipat ngayon, ha? Ang totoo niya, ayoko pa ngang umalis. Nais ng taong makaangat sa buhay. Ngunit dapat manatiling nakatapak. Ngunit sa mga nangyayari ngayon, maaari akong maging ginto. At ikaw naman, pilak, di ba? Maaari rin. Lahat naman talaga may katapusan. Tama. Isama natin siya dun sa himig. Si Pinunong. Sandali. Bakit nakaupo ka pa riyan? Halika na. Totoo ba to? Nakangiti ba siya? Nagpapanggap lang siyang masaya. Ayos na rin natin ang lahat. Simula ngayon, ituring mo na akong kaibigan. Kung may manggugulo sa'yo, Chunfang ang makakalaban nila. Wala silang takas. Ituring na kaibigan? Paraan niya lang yun upang di siya umalis. Magsikap ka lang kasama ko. Tutulungan kitang gumaling palalo. Ano? Magsikap kasama niya? Ang huli niyang... Sandali! Anong ginagawa niyong dalawa riyan? Balik sa trabaho! Masusunod po. Tayo na riyan. Halika na. Pumili ka ng lugar mamaya. Mag-inuman tayo mamayang gabi. Sagot ko lahat. Masusunod, amo. Anong tawag mo sa akin? Pinunong Lee. Yuchun? Ayan. Ganyan nga. Ningyan. Ningyan. Anong nangyayari? Tama ba narinig ko? Anong nangyayari? Kahit ako nais kong malaman. Liga na. Gintong song. Magiging ginto pa ba ako niyan? Ang totoo niyan, masaya pa rin ako magkakasama pa rin tayo. Naayos mong uminom mamaya. Nais kong mapag-isa. Pinunong Wei, patawarin niyo po ako. Dahil nakapagpasya na po kayo, yun po ang susundin ko. Ngunit, maaari ko bang malaman kung bakit si Liu Chun ang pinili ninyo? Matalino si Xu Qian. Naiba ang pamamaraan niya. Subalit, pasaway rin siya. Kaya naman, kailangan niya ng isang mahigpit na pinunong gagabay sa kanya. At si Liu Chun ang taong hindi siya kukonsintihin. Kung sa inyo ko siya iniatas, hindi maiwasan na magkagulo. Maaaring tama po kayo. Ngunit si Liu Chun, isa lang po siyang pilak na tagapangalaga. Paano siya susundin ni Xu Qian? Susunod siya. Sapagkat sila'y magkatulad. Ngayon na ako na ang pinili mo. Dapat mong gawin ang aking mga pinag-uutos. Bilang gabay ng gabi. Bawal tumanggap ng suhol, umabuso sa kapangyarihan, o mangapi ng mga mamamayan. Dahil kung hindi, kahit nasa unang antas ka pa, o kahit na mas mataas pa sa unang antas sa magiging katungkulan mo, hindi kita kukonsintihin. Pinunong Yuchun, lagi kong isa sa isip ang mga sinabi ninyo. At dahil dyan, palagay na ang loob ko. Ngayon naman, kakalimutan muna natin ang trabaho. Inuman na muna! Ay, talaga naman! Sino makikipaglaro? Jack and Boy! Simula ngayong araw na to, nasa likod mo lang ang Chunfang. Tagay! Nasa Chunfang ka na! Chunfang ka na hanggang buhay! Magsettle na! Dito kayo!
Sundin niyo ang utos ko. Kumilos kayo agad. Ako!亲手来奉上这个投名状，爱谁的正义被偏袒被试探，更想克服将这心思在斟满。我饮尽指天荒，金鱼生一晚梦不散。我藏得太深，看不穿迷惑暗，如云中的月探不到它的光。闲来听却风吹走烦忧，一幕虚平生。亲手来奉上这个投名状，爱谁的正义被偏袒被试探，更想克服将这心思在斟满。我饮尽指天荒，金鱼生一晚梦不散。我藏得太深，看不穿迷惑暗，如云中的月探不到它的光。